Bakit nga ba sa dinami-rami ng content ito yung napili ko? Hi mga friendship, it's Apple, so it's story time. Kaya naman samahan niyo ako, i-push na natin yan. Go! Sa panahon ng technology at ng henerasyon ngayon, alam naman natin na sobrang tutok hindi lang ng matatanda, lalo na ng mga bata sa kanilang gadget. Marami silang nakikita, napapanood at napapakinggan na pwede nilang matutunan at gayahin sa pagdaan ng panahon. At tulad niyo po mga friendship, madami rin po akong pangarap na gustong gawin sa buhay at nai-inspire po ako lalo na kapag nakakapanood ako ng mga motivational at inspiring stories sa social media na ginagamit ko para matupad at magawa ko ang mga bagay na pinapangarap ko. Alam nyo ba mga friendship, sa totoo lang, hinahanap ko pa din po yung sarili ko. Hindi ko alam kung ano yung purpose ko at kung para saan ako. Pero ang alam ko lang, gusto ko tong ginagawa ko. Marami talaga akong naisip na content tulad ng mag-get ready with me kaya ako. Kaya lang naisip ko, ano ba yung matututunan ng mga manonood sa akin doon? Naisip ko ding mag-makeup tutorial pero hindi naman ako komportable kapag ang kapal or kapag naka-fully makeup ako. Sumagi rin sa isip ko na magbigay kaya ako ng tips kung paano maging healthy ang skin at katawan natin. Kaya lang kahit ako nga mga friendship, napapabayaan ko yung sarili ko at hindi ko rin po alam kung ano yung skin type ko. Yan. Ginusto ko din pong mag-cooking show, kaya lang mga friendship, ang mahal ng bilihin lalo na ng mga sangkap sa pagkain. Pero sa kalagitnaan ng pag-iisip ko mga friendship, sabi ko dapat maging totoo ako. Ano ba yung mga bagay na gusto ko, hindi ng ibang tao. At ayan, nabuo na nga po yung concept na yan. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nila na mahilig talaga ako sa fashion. Mapa-basic man yan, or luxury, or kahit duster pa yan, confident ako na isusuot yan sa bahay man o sa labas. At alam ko sa sarili kong madaldal din talaga ako mga friendship, at mahilig din po akong magtinda kasi nagtrabaho ako sa mall ng ilang taon at nagkaroon din po ako ng tindahan sa probinsya. At kung bakit Banana Q? Dahil yan po yung madalas naming merienda ng mama ko. So, yun. Hi mga friendship, ito talaga yung reality na hindi lahat ng nakikita nyo sa social media madali at kayang-kaya ng lahat. Talagang pinag-isipan ko tong content ko dahil ang gusto kong targetin na audience is yung mga tao na ang liit ng tingin nila sa sarili nila. Yung mga taong akala nila kung nasaan sila ngayon hanggang doon na lang sila. Mga taong dahil sa pagtatrabaho nalilimutan na pong mabuhay ng masaya dahil sa pagod sa maghapon at magdamag na pagtatrabaho, nalilimutan nilang pahalagahan ang mga bagay na meron sila ngayon. At higit sa lahat, yung mga taong mataas ang tingin sa sarili nila. Yung mga taong porket naka-aircon, naka-laptop at kotse sa pagpasok sa mataas na building ng kanilang kumpanya. Akala mo naman talaga hindi nakakain ng kanin sa buong buhay nila. Gusto kong makita nyo na kahit gaano kaliit ang mga bagay na ginagawa natin o ginagawa ninyo, mahalaga yan. Kailangan tayo. Kailangan nila tayo. Kaya naman mga friendship, huwag nating maliitin ang mga sarili natin. Tandaan nyo na sa pagtitinda, sa sipag at tiyaga ni ama at ina na pagtapos nila si ate at kuya. Pwede nyo rin silang itag sa comment section at alam kong makaka-relate sila dyan. Di ba mga friendship, alam kong narinig nyo na to, lalong-lalo na sa mga magulang natin, yung salitang itabi mo yung bagong damit mo para magamit mo yan sa special na okasyon tulad ng birthday, kasal at anniversary. Pero hindi natin namamalaya na sa paglipas ng panahon, lumiliit ito at nasisira hanggang hindi na natin nagagamit. Alam niyo mga friendship, sa panahon ngayon na sobrang ingay at gulo ng mundo, sobrang swerte na natin na buhay pa tayo. Kaya naman dapat natin tong ipagdiwang. Kaya naman mga friendship, isuot mo na yung pinakamaganda mong damit at ipakita mo sa mundo na masaya ka dahil nandito ka pa. I-push na natin yan. Go! At kung wala pa nga nagsasabi nito sa inyo mga friendship, hindi hadlang ang trabaho sa pagiging confident at masaya sa buhay. Basta nasa tama at wala kang nasasaktan, kahit saan pang industriya yan o ano man ang ginagawa mo sa buhay, malaki man o maliit ang sweldo, o kahit ano pa yung hassle mo, pag in-enjoy mo yung trabaho mo, maging mabait ka sa mga nakakasama mo, parang ang gaan lang ng lahat. At kung umabot ka nga hanggang dito sa dulo, salamat po! Kaya naman mga friendship, wag nating hayaan ang trabaho ang magdikta ng happiness mo. Ikaw ang gagawa niyan. At kung nagustuhan nyo nga po itong video mga friendship, wag nyo pong kalimutang i-like, i-follow at i-share para makita pa po ng mas maraming tao. Magkita-kita po ulit tayo sa next Tinda serye. Love, lots, mwah! Bye! So hello mga friendship, ayan, naubos na. So magkita-kita ulit tayo sa next Tinda serye natin. Love, lots, mwah! Bye!